Kung nagbabalak ka rin magbakasyon sa Bacolod, Ba, masarap nga. Ang sarap, guys. panoorin mo na tong video na to. Bacolod! Pinuntahan namin yung mga gandang tambayan at masasarap na kainan dito sa Bacolod. Parang natikman namin lahat. And spoiler alert, Color green. lahat masarap. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Samahan nyo kami. Tara, let's go! And guys, nandito tayo ngayon sa Bacolod City at ang first stop natin ay ang The Ruins. So ito nga pala ay ang mansyon ni Don Mariano. Konting history lang, ito daw ay sinunog ng 3 days ng mga guerrilla noong World War II. Panahon ng Hapon, 1942. So bago daw niya ito'y pasunog or bago masunog, binalutan niya ng mga egg white itong Winash, mga ano to? Parang pinay. egg wash. Wash. Itong mga yan, kung ano man yung mga natira dito nakikita nyo, lahat yan binalutan niya ng puti ng itlog. Kita nyo guys, hindi siya ganon ka itsurang sunog kasi nga egg wash. Ito ang ating first stop, napaka-historical, napakaganda. Dito yan sa Talisay City, a few minutes away from Bacolod. So, technically, hindi na tayo nasa Bacolod. Pasensya na kayo guys. Pero, ayan, ito ang ating first stop. And nag-book nga pala kami ng Tri-City Tour. So, Talisay, Silay, and Bacolod. So, ayun, stay tuned sa video na to. I-explore natin kung ano man meron dito sa Negros. Okay? Let's go! Ayun, so kung pupunta kayo dito, siguro early morning or afternoon kasi... Pag afternoon naman daw, medyo mas maraming tao, lalo na kung sunset. Kasi dito daw yung maganda yung view, lalo pag sunset. Dito sila nagtitipon-tipon tuwing hapon dito sa area na to, yung pamilya nila. Kapag tuwing sunset, yun, nanonood sila ng sunset tuwing hapon, sila magpapamilya. So very historical tong lugar na to and napakaganda kasi na-preserve nila. Kahit hindi buo yung bahay, kita mo yung story dito. Medyo sila mayaman sila from feeling ko mga Spanish na rin sila, Spanish bloodline na rin. Yan, kita niyo naman kung gaano ganda yung bahay. Para ka nasa Bridgerton. Ay, yes naman. Diba? Bridgerton yung datingan niya, napakaganda. Tapos meron pa siyang fountain dito. Guys, kung hindi ka mayaman, hindi ka magkakaroon ng ganitong fountain. Tapos konting history lang din ulit guys, no? Dito sa Negros na uso yung kasabihan na kung anong makita mo, sa'yo yun. Yun. Kasi si Don Mariano, umaakyat sila dito ng mga anak niya. Lagi niya sinasabi, kung ano yung makita nyo, pag may-ari natin yan. So sa unang panahon, ganon yung mga kalakaran ng tao dito. Kaya ito si Don Mariano, sobrang laki ng kanyang lupain. Kasi kung ano yung makita niya, sa kanya daw yun. Siguro wag pupunta kayo dito, wag masyadong tanghali. Kasi open area siya, mainit. And ayun, mag-sunblock kayo, mag-sunscreen kayo. Magdala rin kayo ng shades para ma-appreciate niyo yung beauty kasi wala masyadong puno dito. So open area talaga siya. Ayan. Pwede rin nga pala daw ditong mag-events. Pwede nyo siyang i-rent for events. Pwedeng reunion, wedding, mga ganun. Pero mostly weddings daw yung ginaganap dito sa lugar na to. So, ayun. Di ko sure kung ano yung next tour natin. Pero malamang sila yun. Yung furthest point muna ng ating trip ngayon. And ayun, pupunta tayo doon ngayon, guys. See you in a bit. And guys, nandito tayo ngayon sa Emma Lacson's Empanada. So, titikman natin yung kanilang famous empanada and lumpia. Ayan. Talagang bahay lang pala siya. Pero sabi, masarap daw ang empanada dito. Okay, alright. So, ito yung empanada nila. Pork empanada. Tikman natin. Ang sarap, guys. Wow. Wow. Hindi ko ma-describe yung lasa niya, pero hindi siya lasa empanadang, mo yun, yung... Para siyang may pickles, may konting asim siya, tapos savory. Tapos yung niya, ang very special sa kanya is yung tinapay. Flaky. Ang tawag yata dito yung empanada de Calisquis. Kasi nga, flaky siya Hindi siya yung parang matinapay na madough. Ayan o. Ayan o. Kinig niyo yung yung crunch. Tapos yung palaman niya, parang may pickles.
Medyo matapang yung lasa niya, pero... Nabitin siya, bibili pa ng isa. Ang laking sinubo. Ang sarap. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa El Ideal na bake shop. Dito yung famous guapol pie, kaso wala daw. Kasi May 1 ngayon, Labor Day, so wala daw gumagawa ng guapol pie. So bibili na lang tayo ng mga pasalubong. So, meron silang free taste doon. Pwede ka rin mag-dine in. Marami ding mga pagkain doon. So pwede kayong kumain dito. Pero ang best seller nila is yung guapol pie, which is sadly wala. Ito yung menu nila, guys. So, pwede kayong mag-dine in dito. Ito yung mga pies nila. Pero sadly, walang guapol pie today. Meron silang lumpia, cheese rolls. Ito, hindi ko sure kung ano to. Puto. Meron din silang puto. Yan. Ito. Mga usually pang pares to sa kape. Malawak yung dining area nila. And ito yung menu nila. So, ayan, kung magawi kayo dito sa Silay, pwede kayong tumikim ito. Try natin bukas kung makakabili pa tayo ng guapol pie. Sayang, yun yung gusto kong tikman, yung guapol pie na yun. Magla-lunch na tayo guys ngayon. Pupunta tayo ng Bacolod Chicken House. Okay, alright, see you there. Magla-lunch muna tayo ngayon dito sa Chicken House sa Silay branch, pero o-orderin natin of course isang kanilang chicken inasal, batikolon at kung ano pa man yung meron dito. Pero ngayon hindi rin naman daw nalalayo sa Bacolod yung lasa nito. Actually this is from Bacolod din, Silay branch lang. So ayun guys, samahan niyo kami, kain tayo. Let's go. Ito na guys ang ating pagkain. Order tayo ng molo, paa, pakpak, pecho. Pusit. Pusit. Ay, pusit nila maliit ano. Sige kuya, kain. Let's go. Lagay tayo ng chicken oil. Kalaya ba ito nung sa mga inasal na chicken oil? Dito po kasi yung chicken oil po namin dito, yung chicken skin po is iniihaw pa po yan nila bago na ito. Iba parang prito lang eh. Legit na Bacolod. Ito ang kanilang pansit molo na walang pansit. Sabi mo, taga Iloilo. Kasi yung tinawag po siya pancit molo po, yung iba po kasi literal po talaga na is may tao siya. Ah, sabaw tayo guys. Tikman natin ang molo. Ba, masarap nga. Meron siyang vibe na ano, parang chicken sotanghon. Medyo ganun yung lasa niya. Saka yung balls po niya is yung parang siomai. Molo wrapper. Kain na, muntik isa tayo. Hindi, kuha ka. Kala ko nga isang peraso lang siya. Kuha ka isa. Para makatikim. Okay, thank you Lord. Sarap yung molo niya. Meron siyang manok, tapos tikman natin to mismong yan, parang siomai, parang wonton. Lahan Chinese, ano? Pasado. Tayo sa chicken inasal. Yung chicken niya, parang juicy din, ano? Hindi siya tuyo. Dito sa Bacolod, yung tawag dito is patis. Ah, Yung toyo. ang toyo nila ay patis. Pero ang patis nyo, ano? Fish sauce naman. English. Kasi lesson po yung kapagamit ng patis po dito. Para masanayan siguro. Hindi po kayo mapago. Naman bago naman po, pero minsan lang po yung ginagamit po sa pagkain po yung patis po talaga na Order ka pang rice kuya kung gusto mo Hindi siya matamis yung inasal niya. Parang may gusto balat na. Pag bakit nag-iihaw ng ganito, hindi masyado pinapahiran, ano? opo, bali niluluto muna bago siya pahiran. Ah. Kasi na-marinate naman yung ito. Kaya siya malutong. No talaga. Kasi kapag pinahiran mo na agad, Susunog. sunog. Tama. At saka magdadry. Oh, yun nga. Medyo ano siya juicy siya Try natin tong pusit. Yung pusit niya kakaiba, may palamang tanglad. Kasi kapag mang-inasal, tawag naman po na nanundok sa mang-inasal is chicken barbecue na po. Barbecue style na Pero kumbaga may kumakain pa rin naman sa mang inasal dito. Marami. Masarap din naman, kaya lang hindi siya authentic. Hindi siya inasal. Pusit, kuya. Try natin, batikolon. Balon-balunan kasi ang tawag sa amin dito
Tawag naman po doon sa isaw ninyo, sa amin is tinae. Tinae. Wala dito, no? Meron din po. Meron din ba? Hindi ko nakita. Nakita ko yung ano, isol ba yun? Usual yes yung pet na malak po. Masarap yung ano yan. Yung balon-balunan. Pero, ang galing na mag-ihaw dito ng ano, ng balon-balunan. Sa amin kasi meron din balon-balunan na ihaw. Pero yung pag iniihaw siya, parang ano na, yung lanta na, malambot na. Siguro niluluto na talaga nila yun ng ano, bago ihawin. Kaya dito, medyo crunchy pa. Yun nga yung masarap eh. Talaga, literal na iniyaw. Pero hindi siya hindi siya tuyo. Yun yung maganda dito. Farmer's type po bang ano ito? Yung under rice po. Kasi may Ay, honey rice na po dito sa amin na mga inasal talaga. Yung sa manukan kanoy. Pero hindi uso dito yung inasal na native. Oo, uso din. Marami naman. So yan na natin kahapon native native na lechon manok. Pero parang hirap ihawin pag native yung manok. Kasi matigas siya eh. Paano gusto nyo talaga na native na inasal? Yung maliliit. Spark. Saan pumunta dito, sili ng rice sa Lions Park na siya. Ayun ba yun? Pinuntahan niyo ng rice? Oo. Dito po yun, Lions Park. Yung ano ko yan, na-try mo na. Roberto Siopaw. Yung pinakamalaki nila is inasal. Sweet sauce. Hindi kami natikman eh. King lang. Grabe, ang daming tao. Tsaka yung masarap po nila doon is yung squid balls. Squid ball. Hindi namin na... Meatball, tsaka yung ano yung cheeseburger. Tsaka yung ano po, yung meatballs masarap na. Kapag show out talaga Roberto's. Tsaka yung ano, cheeseburger. Sabi cheeseburger nila eh. Yaman na siguro may ari. No. Pagpasok namin, haba ng pila. Pagtaas namin, haba pa rin ng pila. Hindi na ubusan eh. Kasi kapag mag-branch out po sila, mag-iiba po yung lasa po ng babae. Ganun talaga yung paniniwala ng tao dito pag ano, no. Hindi ayaw nila mag-branch out kasi maiiba yung ano. Sa bagay kasi yung sabi nga yung netongs daw, di ba? Iba yung timpla ng lapas matchoy nila. May kakaiba siyang lasa, no? Hindi ko matukoy kung ano yung lasa niya eh. Pero sarap. Baka yung tanglad. Kasi yung mang inasal parang walang tanglad eh, no? Wala. Kasi kapag nagtangat sila, maamoy. So yung timpla po natin dito sa McDonald's is parang natural yung po talaga. Walang masyadong lakay. Pero masarap nga eh. Lasa mo yung manok talaga. Malinis yung lasa niya. Pero ano talaga to, pag may inasal, meron din mga ganyan, batikolon. Tapos lahat po sir, leto po lahat. Parang isa lang ng timpla, ano? So guys, nandito tayo ngayon sa Kalea. So para siyang pastry shop and coffee shop. Titikim tayo ngayon ng kanilang Choco Mud Pie. Yun daw kanilang bestseller. Pero tumikim din tayo ng Sans Rival kasi favorite namin yung Sans Rival. And isang kape para medyo gising pa tayo hanggang mamaya. Medyo marami pa tayong pupuntahan. Nasa labas na kami kasi sobrang daming tao sa loob. Pero yun, shop puno. Good sign yun kasi tingin ko masarap talaga dito. So let's try. And guys, huwag natin patagalin. Ito na yung Choco Mud Pie. Ngayon lasa niya para siyang Lucky Road. Rock Road ng Selecta. Lasang ano to? Lasang galing ka ng dentist. Yung ilalim niya is cookies and cream. Na cookies lang pala. Sorry. Ayun, medyo crumbly siya kainin. So medyo makalat. O dahil clumsy lang talaga ako. Sorry. Meron siyang almond slices. Tapos yung taas niya, parang may chocolate na hard chocolate. Hard ba yun? Parang chocolate syrup na tumigas. Ayan siya guys. Kain. Surprisingly, hindi siya ganun katamis. In-expect ko matamis kasi may chocolate sa ibabaw. Yung pinaka-body niya is ice cream chocolate. Tapos yung Yung ilalim, chocolate din. cookies. Chocolate crumbs. Surprisingly, hindi siya ganun katamis. Siguro nakatulong yung, yung almond. Medyo nababalance out yung ano niya. Pero yun nga, as I said, medyo makalat siya guys kainin. So, tsagain nyo and kainin nyo na agad. Try nyo siya agad ubusin kasi Ice cream eh. matutunaw siya. Tapos, ang hirap na kunin ng pinaka-base niya. Ito. Kapag katunaw na. Ito, kahit di natin maubos. Ito lang. Okay guys, next. Butter Sansural. Asmir. Wala. Wala asmir guys. Hindi, anong take out? Mauubos na. Masarap to eh. Sarap siya eh.
Favorite ko to eh. Yung nakakatuwa, kahit pa paano, na-enjoy mo na yung mga sweets. Dati hindi eh. Dati kasi, tonsilin ako. Tonsillitis. Nako, talagang pag kumain ako ng matamis, Sumasakit agad. lalamunan, tapos lagnat agad. Pero ako kasi mas gusto ko sa dessert talaga yung maalat. Yung naglalaban yung alat. Medyo may alat siya. Maalat talaga to, butter to eh. Yung naglalaban yung alat at tamis. Hindi siya actually matamis eh, para siyang cream. Yung cream yung maalat. Buttercream. Pero ang sarap niya. Usual Sansribal. Oh, tinan mo, take out. Wala pang 5 minutes guys. Paubos na. Napakasarap. Kaya kilo kaya ng dagdag sa akin. Wala, kailangan natin magbawi ng walking. Dumating na yung ating Ice Americano. Try muna natin ng walang sugar. Like a real man. Sabi nga. Pero guys, okay lang mag-asukal sa kape. Hindi po yun nakakabawas ng pagkalalaki. Pag mapait, wag natin pilitin. Uy, matapang. Masarap din kasi ang Americano pag medium roast lang. Lalo na kung medyo noob ka pa sa kape, kagaya ko. Kakak. Matapang. Na? Ako natatapangan ako. Matamis ako mag-Americano eh. Pero konti-konti lang lalagay natin. Baka naman sobrang tamis. Walang nangyari. Pwede din pa-bill out na rin po. Ay, bill out na tayo. Solid. Wala naman tayong masasabing kakaiba kasi isa lang siyang high quality na cafe. Masarap din yung kape niya. Tapos yung cakes, okay. Mabilis ang service. Medyo na late lang yung kape. Pero hindi naman sobrang tagal ng kape eh. Sobrang bilis lang talaga ng cake. Kasi nga naka-serve naman na siya halos. Itatanggalin lang nila dun sa kanilang chiller. Tapos, ayun. Ano ba next natin pupuntahan? Either yung, yung Jojo Vito Art Gallery. So ayun, kita-kit sa ating next destination. Guys, nandito tayo ngayon kay Jojo Vito. Siya yung local artist ng Bacolod. Kita niyo yung mga design niyan. Di-design siya ng mga maskara sa Maskara Festival. Yan, very artsy ng kanyang place. Nandito tayo ngayon. Ang alam ko, pwede ka rin mag-paint ng sarili mong maskara dito. Mag-design ka ng sarili mong maskara. Ayan, so pasok tayo. Bibili tayo ng souvenirs or kung ano mang mabibili dito. Ito nga pala yung itsura niya, guys. Yan, so guys, samahan nyo kami mag-paint ng aming maskara dito sa Jojo Vito Art Central District something. So, yan, let's go. Maskara. Bibigyan ka nila dito ng set of paint, primary colors, red, yellow, blue, plus white and black. So, bahala ka na kung anong gusto mo i-paint dyan. Meron mga inspiration sa paligid. Kami naghanap kami sa cellphone ko nung pwede namin gayahan kasi wala kami idea. Pero, ayun, start tayo. Basic art lesson, guys. Tandaan nyo yung combination ng primary colors para makagawa kayo ng color green. Wow. So, blue and yellow equals green. Tandaan nyo yan, guys. Art lesson number 1. Gusto ko multicolored siya para iba-ibang kulay. Siyempre, multicolored nga eh. Gusto ko parang ombre Wow. na orange and green. Orange and lemons. Pag tayo ng yan. Tama-tama to, guys, kung galing kayo sa mga museum nung Hefenia ba yun? Ophilia. Ophilia. Siguro art, doon, para mga art exhibit siya, mga vintage painting, ma-inspire kayo mag-paint. Kahit di kayo magaling mag-paint, malay nyo, may hidden talent pala kayo. Shaolin Sanger, Hidden Dragon. Flying Tiger, Copenhagen. Iba yun yun. Ano dyan? Cloud? Yan, guys, medyo dumadami na yung tao. Parang nakaka-pressure. Kailangan natin gandaan, guys. Sorry guys kung hindi namin napakita sa inyo yung finished product, pero yung sa akin ito, and obviously wala akong hidden talent sa pagpipaint na na-discover. Pero ayun, punta tayo sa next location. Tara, let's go! So eto na guys, ang Aidas. Kuha tayong kanin.
ating magjowa. Thank you po. Kalamansi, yan, toyo. Tapos chili oil, syempre. It was at this moment that he knew. He Chicken. fucked up. Oil pala. Uy! Epic fail tayo guys salvage. Sira yung chicken oil. Maligo tayo sa kolesterol. Pero okay lang yan. Wala tayong magagawa. Tikman natin. Okay, tikman ko na yung kanin. Pero ang sarap ng chicken oil nila eh. Hindi nakaka... Chicken oil pala ulam na. May lasa siya. Tikman. Lasang bawang. No? Diba? Sinabawa. Chicken oil. Yung isaw nga pala nila, binuksan nila to. Ito yung pinagmamalaki lagi dito eh, na Malinis. sobrang linis yung isaw kasi binuksan talaga nila. So for sure na walang alam nyo na sa loob. Harap guys. Kain. Yung chicken oil pa lang, ang sarap na agad. Feeling ko medyo mas malapit to sa inasal ng Manila. No? Mas kakaiba yung pinainan natin kahapon, which is yung mas type ko yun. Kaya sa akin chicken oil nito. Kumbaga dito mapaparami ka talaga ng rice. Tignan natin yung batikolon. Basic lang ba yung batikolon niya? Mas nagustuhan ko yung sa ano yun? Ano yun? Toyings ba yun? Tatoys. Tatoys. Hap dito. Simple lang yung lato niya. Matitigasan ako sa ano yung tatoys eh. Matigas, i-chewy siya para sa akin. Kasi gusto mo to. Ang kahapon pa din. Oo, kailangan ko sa Pupunta kayo dito guys, talagang isang hilera siya na puro chicken inasal. So talagang amoy ihaw, para siyang sugbaan talaga. Bangihan sa amin kung tawagin. Ayun, kain tayo guys. Talaga nasulit namin yung Bacolod trip kasi parang natikman namin lahat. And may mga hindi kami napuntahan dun sa tour namin, pero napuntahan din namin sa kanina kasi yung lugar na pinag-check-in na namin, sobrang accessible niya sa lahat ng mga pwedeng puntahan dito sa city. So ito yung suggestion ko siguro kung magbabacolod kayo, dito kayo sa Capitol kayo mag-check-in. Actually itong Manukan Country kaya mo rin lakarin dun, kaya lang kasi tanghali medyo mainit, so di na namin tinry maglaad. Ano, nakaiba yung isaw niya. flat. Wala nang malinis na isaw. Oo. Good. Nakabuka. Saka, no? Oo, ganun silang atsara. Kaya siguro medyo, pricey ba? Hindi naman eh. 40 pesos sa ganito kalaking isaw, saka ganito kalinis. Hindi naman sama. Saka may pangalan na to guys, Aidas. Isa siya sa pinakasikat dito. So, worth it. So, ito lang talaga yung kakainin mo. Bilhin sa isang rice top. Pero gusto kasi namin tumikim pa ng iba. So, ayun. Pero actually, sold na ako eh. Tapos paresan mo ng coke. Sarap guys. Try natin lagyan ng konting chicken oil to. Kasi medyo natatabangan ako eh. Tapos toyo. Lagyan siya ng chicken oil. Toyo. Sarap ng chicken oil? Oo, yung chicken oil talaga yung napapahas sa kanya. Walang sinabi yung chicken oil namang inasal. Ang inasal parang mantika na lang sa may Oo. gulay eh. Kaba lang. Dito may lasa eh. Medyo mabawang siya. Na parang may turmeric, hindi ko alam. Pero ang sarap. Meron din ditong suka. Hindi ko alam kung nilalagay nila na ito eh. Pero try nga natin maglagay ng suka sa manok, chicken oil. Yung suka dito is suka tuba. Medyo lasa alak siya. Mas masarap yung suka sa Gimaras. Ang sarap ng suka sa Gimaras eh. Yung sa suka sa Talaba. Medyo maubo-ubo ka, pero sarap eh. Talaga yung sili niya, mas marami pang susuka. Overall, good experience. Sabi nga sa GPT, huwag kayong aalis ng Bacolod. Hindi kayo nakakarating dito. Very accessible lang yung lugar nito eh. Kasi ito na guys yung SM eh. As in ito lang, katapat lang namin yung SM. Nasa loob na mismo ng SM eh. Katabi siya ng parking lot. Madali siyang puntahan. Yun nga, kaya mo rin siyang lakarin from the Capitol. So, ayun. Di ko sure kung may kakainan pa tayo mamaya or may pupuntahan pa tayo mamaya. Pero kung nakaabot kayo dito sa part ng video na to, maraming salamat. And baka ito yung ikalawa or ikatlong travel content natin. So, ayun. Salamat. At kung hindi ka pala susubscribe, mag-subscribe ka na. So guys, sa sinabi ko sa unang video natin, gusto ko maging vlogger ngayong taon or gusto ko maging content creator ngayong taon. And tingnan natin kung yun ay ating matutupad. So, yun lang. Maraming salamat and bye-bye.